What's up guys? Welcome back again to another vlog. So ngayon nga, hindi muna tayo magbablog ng owner. Ang ibablog ko muna ngayon ay yung una kong binilag dati na kotse ko, yung Toyota Corolla, Siga Roots, yung kulay green. Bali ngayon, papapalitan ko siya ng muffler. Scab natin, naka-stinger yun, eh hindi ko gusto tunog. Mas gusto ko yung buo yung tunog, yung hindi na sobrang ingay. Bali ngayon, pupunta tayo ng tambutsuhan. So yun. At pagka tambutsyo natin, tatanggalin din natin yung bumper sa likod. Yun. Wala lang talaga akong magawa kaya magbablog ako ng ganito. At bumili nga rin pala ako guys ng side skirt. Yun. Para sa Corolla ko rin yun. Para kunyari racing ganun. Yun, wala, trip ko lang. Wala akong magawa eh. So ngayon guys, nandito nga tayo sa Barbosa Mufflers. At ayan nga nakasalang ng ating Corolla. So dito lang to sa Alangilan. Dito sa Batangas. At ito nga yung binebenta nila ng mga muffler pero meron tayong sariling dala. So tatanggalin na yung ating lumang scab na may stinger. Yan. Kukunin natin yung bracket dito sa ating lumang scab para di na tayo magpapagawa pa ng bago. At ito na nga, ikakabit na yung ating 24-inch na scab. Stainless nga pala yan. Yung luma nating scab galvanized. So ngayon nga guys, testingin natin tanggalin yung bumper neto. Total meron din naman siyang gas-gas. So tanggalin na natin yung bumper. Testing natin kung babagay ba sa kanya ang walang bumper kagaya ng mga Civic. Wala rin ako nakikita na mga vlog sa YouTube kung paano tanggalin to. So ngayon ibablog ko na kung paano tanggalin yung bumper. Bale, ito yung una mong kakalasin. Yan yung sa loob. Sunod naman ay yung tornilyo nandyan sa loob. Yan, yung nasa ilalim niyan. Meron ako ditong hindi makalas na plastic kaya umusap na ako kay kuya. At yan nga, may tae pa, nakakahiya. Yan yung sinasabi ko guys na plastic na lock. Sinisira na lang namin kasi haros na siya. Ito nga kuya ano. Bibidyohan ko lang. Ako, ari pa ata. Ari ata din eh. Ari pala. Ay, dit. Nakadikit pala din eh. Tanggal ko na yung plaka. Kaso lang putol. Tayo sa daddy nito. Tapos tayo guys. Parwisyo tayo. So guys, nagawa na nga natin ang ating bumper delete. At ayan nga itsura guys, oh, sobrang dumi pa niya. So linisin natin. Para sa akin guys, maganda rin naman yung Corolla kapag wala siyang bumper sa likod. Napaka-aggressive din naman yan tingnan. Yan, dito ko muna sa taas nilagay yung bumper kasi wala kaming paglalagyan. Yan, dyan muna yan habang di pa nare-repaint. Ngayon naman ay simulan natin baklasin at i-repaint itong ating nakuha na Skunk 2 Racing na coil sleeves. Galing to dun sa binili namin na Corolla. So niliha ko nga siya guys, hindi ko na masyadong pinagkagandahan pa kasi nasa ilalim lang naman. Eto na nga at nabugahan ko na siya ng primer. Bali naka 2 layer ako dyan.
So ito na nga guys yung finished product ng ating pagre-repaint. Honda Red yung ginamit ko dyan na kulay. Ito namang isa hindi ko na siya nirepaint, nilinisan ko na lang siya. Ito kasi yung adjacent niya guys. Yan o, makikita nyo naman yung numbers. So bale, ilalabas na lang natin ang ating Corolla para masimulan na natin. Bale, ang kalagayan nga pala ng ating Corolla meron tong tagas sa kanyang head gasket. Kaya kung mapapansin nyo nga, umuusok siya. Matagal na sa amin tong Corolla na to, hindi pa namin nabubuksan yung makina nito. Ang bala ko kapag pinabukas natin yan at pinapalitan natin ng head gasket, ipapa-refresh ko na sana yung head. Yung paint nito guys, stuck pa din siya. Hindi pa namin siya napapa-repaint. Kumupas na siya sa amin. So ngayon nga sisimulan na nating palitan yung ating shock sa likod. Bale, sa likod ko siya naisipan ilagay kasi nga second hand lang naman yung ating kinabit na coil sleeves. Yung sa unahan siguro saka ko na siya papalitan kapag nakabili na ako ng brand new na coil sleeves. Kaya ako rin naman to guys ikakabit sa aking Corolla, gusto ko rin maranasan kung anong feeling na naka coil sleeves. Ito nga pala guys yung first step sa pagkakalas ng ating shock sa likod. At yan tinuturo kong yan yung tornilyo na kakalasin natin para makalas natin siya dyan. So tinanggal ko na nga rin pala guys yung upuan natin sa likod kasi nga meron tayong kakalasin dyan sa ating shock. At ayan nga yun. Nasa kaloob-looban kasi yan kaya tinatanggal ko na rin. Pero wala akong planong ibalik yan. Hindi alam ng daddy na ipapatanggal ko talaga yung upuan kasi nga gusto kong maging itsurang racing tong ating kotse kahit stock lang siya. Eto na nga, tatanggal na natin ang ating shock sa likod. Itatabi ko na lang siya if ever na gusto ko ibalik sa stock, may babalik agad. So meron nga tayong tinatanggal na part dito sa ating shock. Kasi guys, kapag di nyo tinagtag yan, sasabit siya sa gulong. So nung kinuha nga namin siya sa Corolla, nawawala yung lock ng kanyang coil sleeve. Kaya pinalta na lang namin siya ng ibang tornilyo. So guys, kung wala nga kayong pambili ng coilovers, mag coil sleeves na lang kayo. Napakamura nito guys. Eto na nga guys at ibabalik na natin siya. Kung makikita nyo nga para tayo naka coilovers. Syempre shoutout sa father ko na napaka-supportive sa akin. Mapakotse man o kaya owner type jeep. Yan guys, naka coil sleeves na yung ating likod. So medyo umangat nga siya ng konti. Ang gusto ko kasing kalabasan dito kay Garuts, nakatungo siya. At yan nga guys, makikita nyo na kinakalas na nga ng daddy yung upuan. Sa isang araw guys, magpapakabit nga pala ako ng roll cage. Half roll cage lang naman.